nung isang araw, nung nagbigay tayo ng initial na reaksyon tungkol dito sa naging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration sa impeachment ni Sara Duterte, medyo hindi pa natin noon nababasa yung desisyon ng Korte Suprema. Kumbaga yung press briefer pa lang ang nabasa natin. Yung general lang na mayroon kasing linalabas siya na press briefer, ibig sabihin parang summary ng desisyon. Kaya nung nag-comment tayo nung isang araw, hindi pa natin nakita yung kabuuan na laman ng desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayon lumabas na, na-upload na, kaya nabasa na natin. Marami na ring mga constitutional experts ang nag-comment. Mga kabunyog, mga kababayan, ang masasabi ko, grabe pala ang ginawa ng Korte Suprema sa naging desisyon nito sa MR, yung motion for reconsideration sa impeachment ni Sara. Bakit nasabi natin ito? Mga kabunyog, mga kababayan. Una, dati ang alam natin, ito nga kung napanood niyo yung talakayan namin, kung napanood ninyo yung talakayan namin kanina ni dating Senador Sonny Trillanes, di ba dati ang pagkakaalam natin, ang 1-year bar rule doon sa impeachment ni Sara sa February 6 pa. February 6. Kasi 1 year bar, 1 year. Yung kasing impeachment kay Sara, pinasa ng nakalusot sa Kamara February 5. Kaya kung 1-year bar rule, February 6. Ngayon, kung napanood niyo yung talakayan namin ni Senator Trillanes, dating Senator Sonny Trillanes, sabi niya, magpa-file na sila February 2 pa lang. Bakit February 2? Ay dahil linabas nga itong desisyon na ito ng Korte Suprema, binago rin pala yung pagbilang ng araw. Binago rin pala. So hindi na pala February 6. Ano yun? Parang hindi ko nakuha kanina kay dating Senador Sonny Trillanes. January 17. January 17 na. Bakit? Binago ng Korte Suprema yung tinutukoy na days. Ang tinutukoy na days ng Korte Suprema, hindi session days ng Kongreso, calendar days. Kaya medyo nagkakagulo ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Medyo nagkakagulo kasi sa matagal na panahon, ang paniniwala ng Kongreso, kapag binibilang yung 10 days, 60 days, 3 days, di ba nakalagay yan sa rules. 10 days, within 10 days, i-refer sa Justice Committee, tapos ang Justice Committee within 60 days, magde-decide kung anong gagawin sa impeachment, yung impeachment complaint, yung mga ganong period nakalagay yan, 10 days, 60 days. Pero ang pagkakaintindi niyan dati ay session days. Session days. Ngayon hindi na, calendar days na. Salamat Arya Abra sa pag-send ng donation. So medyo pala ito? Actually, di ba? Naglabas ng desisyon ang Korte Suprema July 25, 2025. Ngayon, doon sa July 25, 2025, ang interpretation pa rin ng Korte Suprema session days. Ngayon na naman, binago na naman sa MR na ito, calendar days na naman. Magulo, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, medyo problemado yung ganyan kasi unang-una, bakit nabago bigla ang desisyon ng Korte Suprema? Siyempre, yung Kamara, nung sinulong yung impeachment, ang sinusunod dyan, yung rules nila. Kasi ang gumawa ng rules sa impeachment, ang Kamara. Ang Kongreso ang gumagawa ng rules sa impeachment. Ito, ipakita ko sa inyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, actually, diniscuss ko na ito nung isang araw, pero ipakita ko uli sa inyo. Ito, article, ang rules kasi sa impeachment, nasa Article 11 yan. 97 Constitution of the Philippines, 1987 Constitution of the Philippines, Article 11.
accountability of public officers. Sa accountability of public officers, Article 11, sa Section 3, yan Section 3, nakikita nyo? Pero mas ang concern natin, Paragraph 8. Ito, Paragraph 8. Anong nakalagay? Ayan yung nakalagay, The Congress, lakihan ko nga ito. Yan. So, sa 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 8, ito ang nakasulat. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Malinaw. Sino dapat ang gumagawa ng rules sa impeachment? Ang Kongreso. May rules ang Kongreso tungkol sa impeachment. Bakit gumawa ng sariling rules ang Korte Suprema? Kumbaga ang ginawa dito ng Korte Suprema sa desisyon na ito, dinitalye na ng Korte Suprema yung rules ng impeachment. Hindi niya naman trabaho yun. Kasi nakalagay sa Constitution, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Yan yung binabasa ko. Bakit naman masyado nang dinitalye ng Korte Suprema yung rules ng impeachment? Hindi naman nila trabaho yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, medyo, kaya pala, grabe ang reaksyon. Kahit si Adolf Ascona, pinanood ko yung interview sa kanya, si retired Associate Justice Adolf Ascona. Sabi ni Adolf Ascona, sa nangyaring ito, dinagdagan ng Korte Suprema ang paraan ng ng impeachment, hindi na lang 2, 4 na. Ang nakalagay sa Constitution, 2. Ay dito ang nangyari, naging 3. Anong ibig sabihin nun? 3, 4. Bakit? Ay di ba ang alam natin, ang unang rule sa impeachment, ang pwedeng mag-file ng impeachment, pwedeng congressman mismo. Halimbawa, nung panahon ni Duterte, ang nag-file ng impeachment si Alejano, si Congressman Alejano. Pwede yun. Siya na mismo bilang congressman, pwedeng mag-file ng impeachment. Pangalawang paraan ng impeachment, private citizen. Pero i-endorse ng congressman. Yan na yung nangyari sa impeachment ngayon kay PBBM. May mga private citizen na nag-file, yung si Andre De Jesus. Tapos, in-endorse ni Congressman Jet Nisay. Ganon din yung Makabayan Black. Nag-file sila Teddy Casino, Renato Reyes ng impeachment kay PBBM, in-endorse ng mga kongresista ng Makabayan Black. Yan yung isang mode. Ang isa pang mode, kapag 1/3 na ng kongresista ang sang-ayon na sa impeachment, wala na, hindi na yan dadaan sa Justice Committee, diretso na yan sa Senado. Yan yung ginawa noong February 5. Hindi nga 1/3 lang yun 260 ng congressman ang nakapirma doon. So hindi nadadaan sa Justice Committee yan. Ngayon, sa desisyon ng Korte Suprema ngayon, mayroong ginawa na ganito. Kapag mayroon ng 1/3 ng kongresista ang nakapirma, i-refer pa rin sa Justice Committee. Ibabalik pa rin sa Justice Committee. Sabi ng mga wala namang ganyan sa walang ganyan sa konstitusyon. Hindi nakalagay ang ganyan. Na kapag mayroon ng signature ng more than 1/3, ang rule sa konstitusyon, kapag mayroon ng signature ng more than 1/3, articles of impeachment na yan, diretso na sa Senado. Sa desisyon ng Korte Suprema ngayon, hindi. Kahit na may 1/3 ng signature, more than 1/3 pa, ibabalik uli sa Justice Committee. Ibabalik uli sa Justice Committee. Bakit? I-verify daw ng Justice Committee yung mga signatures. Kaya medyo ito mga kabunyog, maraming dito. Kumbaga in effect, yun yung sinasabi ni Senador Tito Soto, Senate President Soto, na in effect, gumawa ng rules ang Korte Suprema. Gumawa ng rules ang Korte Suprema. Ano ito mga kabunyog? Ito, tingnan nyo to ipakita ko to sa inyo. Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Number 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Yan yung isa. Or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof.
which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. O dito ang linaw-linaw, hindi naman calendar days, session days. Pangalawa, malinaw dyan ang paraan na, yung number 2, paragraph 2, ang una, pwedeng yung congressman na mismo ang maging complainant. Pangalawa, private citizen, i-endorse ng congressman. Pagkatapos, ire-refer sa Justice Committee. Yung Justice Committee naman, ire-refer sa plenary. Ito naman, a vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. O yan, pagbubutuhan na ngayon sa plenary. Pero ito pa yung isang rule. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, ibig sabihin, hindi private citizen, hindi rin isang congressman lang. Kapag ang nag-file ng impeachment ay at least 1/3 na, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall proceed forthwith. Shall forthwith proceed. Malinaw. Pero sa ginawang ruling ng Korte Suprema ngayon sa MR, itong MR na, ibalik daw muna sa Justice Committee. Ibig sabihin itong number 4, malinaw eh. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, hindi na yan dadalhin sa Justice Committee. Pero ngayon, sa naging desisyon ng Korte Suprema, ibabalik daw muna sa Justice Committee. Medyo yun na nga, yung sinasabi ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, ang nangyari ngayon, parang inamyendahan ng Korte Suprema ang Constitution mismo. Kasi ang linaw-linaw nung binasa ko sa Constitution yan eh. Bakit nabago na? Sa ngayon, lumalabas, pahirapan na ngayon ang impeachment. Ano to eh, hindi naman ganun ang Kaya lang, sa totoo lang talaga, ganito, paano mo mababago yan? Hindi mo mababago yan kasi unanimous yung Korte Suprema. Tapos ang babata pa nila. Dekada bago mababago yan. Kailangan mo nang mapalitan itong present na Korte Suprema. Paano mo papalitan yan? I-impeach mo lahat yung 15 na yan? I-impeach mo yung 15 na yan? Hindi mo naman pwedeng ma-impeach yung 15 na yan. Ngayon, anong ang gagawin mo? Hihintayin mong mapalitan. Magre-retire yan kapag na-reach na nila yung retirement age nila. Mandatory na yon. Pero matagal pa yan. Mga bata pa yan, mga kongresista, ay mga na yan. Mga bata pa yan. So, ibig sabihin, hanggang yan pa yung mga, mga justices natin, hindi kongresista, justices, mga bata pa yung justices na yan, hanggat yan pa yung mga justices natin, hindi mababago yung desisyon na yan. So, anong mangyayari ngayon? Wala. Ang hirap na ngayong mapanagot. Tandaan natin, ang Article 11 is accountability of public officers. Paano mo mapapanagot ngayon? Ang mga kurap sa ating bayan, pag presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, ombudsman, wala. Pinahihirapan na ng todo ng Korte Suprema ang ito. Alam nyo, yung binasa ko kanina na constitutional provision, simple lang naman ang nakasabi doon. Simple lang yun. Dapat yun lang ang sinunod. Hindi na masyadong komplikado. Diba? Ngayon, paano mo mai-impeach yan? 15 i-impeach natin yan. Wala eh. Kaya nga, medyo naintindihan natin yung frustration ni Senate President Tito Soto.
Sabi ni Senate President Tito Soto. Ang ginawa ng Korte Suprema, sila na mismo yung gumawa ng rules, hindi naman nila power yan. Ang trabaho nila, mag-interpret ng laws, ng Constitution. Ang ginawa nila, hindi nag-interpret. Sila na mismo ang gumawa ng rules sa impeachment. Ang rule sa impeachment, binasa ko kanina, nakita nyo naman, hindi trabaho ng Korte Suprema yan, Congress yan. Ibalik ko yung pinost ko kanina. Yan mga kabunyog, tingnan nyo yung nakapost sa baba. Anong nakalagay? The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ano yan? Article 11, Section 3, Paragraph 8 ng Constitution. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ibig sabihin, ang may kapangyarihang gumawa ng rule sa impeachment, hindi Korte Suprema. Hindi Korte Suprema kasi hindi naman nila trabaho yan. Ang may kapangyarihang gumawa ng rule sa impeachment ay ang Kongreso. Ngayon, anong ginawa ng Korte Suprema sa desisyon nilang ito? Para na silang gumawa ng sarili nilang rules. Ngayon, hindi ba susundin yon? Pag hindi sinunod yon, hindi mo na rin-respeto ang Korte Suprema. Kaya nga, ang mangyayari ngayon, susundin mo ang sinabi ng Korte Suprema, kaya lang, alam mong mali eh. Kaya lang, anong magagawa natin? Impeach mo sila? Paano mo i-impeach ang 15 justices ng Korte Suprema? O yung 13, kasi 13 yung nag-decide yan. Yung isa kasi hindi nag-take part, si Kagiwat. Mga kabunyog, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senate President Soto. Very frustrating ito. Paano natin mababago? Wala. Maghihintay ka munang mapalitan ang present na komposisyon ng Korte Suprema. Ang problema dyan, matagal pa yan mag-retire. Dekada. Kaya nga sabi ni Senate President Soto, dekada yan bago mapalitan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Parang ang nangyari dito, ang hirap-hirap na ng impeachment. Samantalang yung binasa ko sa inyo kanina, di ba napakadali? Ang purpose ng impeachment, accountability of public officers. Ibig sabihin, pagpapanagot. Bakit mo masyadong papahirapan? Bakit mo masyadong gagawing komplikado? Simple lang naman yung impeachment eh. Binasa ko kanina, yun lang. Kaya nga sabi nila retired Associate Justice Adolf Ascona, isa yan sa mga sumulat ng konstitusyon, sabi niya, nang sinulat namin ng konstitusyon, simpleng-simple lang eh. Ang nangyari ngayon, ang dami na. Masyado nang dinitalye ng Korte Suprema, hindi naman ganun yun. Diba? Kaya lang, anong gagawin mo? Hindi mo susundin ng Korte Suprema. Ay di wala na tayo niyang kaayusan. Kaya lang, susundin mo siya. Ang problema, kailang taon natin, ilang dekada yan na ganyan. Siyempre, ang susundin mo ngayon, yung sinabi ng Korte Suprema. Wala. At saka ito pa, mga kabunyog, mga kabayan, ito pa yung magiging problema. Ito, isa pa palang binago ng Korte Suprema, yung ibig sabihin ng initiated, ang impeachment. Kasi, once na initiated ang impeachment, kapag initiated na siya, hindi na pwedeng magkaroon ng panibagong impeachment kasi 1-year bar rule na. Ngayon, dati, ano ang pagkakaalam natin? Ang pagkakaalam natin, ang initiated, kapag final yung impeachment, tapos ni-refer sa Justice Committee, initiated na yan. Pero pag hindi naman ni-refer sa Justice Committee, hindi yan initiated. So, hindi pa magka-count yung 1-year bar rule. Ngayon, bago na. Bago na mga kabunyog. Kapag may final na impeachment, at yung impeachment na yan hindi inaksyonan, initiated na rin yan. Ibig sabihin, matitrigger na yung 1-year bar rule. Mabigat yung ganyang rule. Bakit? Bakit ganun ang mangyayari? Ay kasi, kung ang presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, ombudsman, commissioners ng COMELEC, kung ayaw ng presidente na ma-impeach siya o ang vice-presidente, mayroon lang mag-file ng impeachment. Kahit walang saysay yung final na impeachment, walang ebidensya, walang
Wala. As in, ano lang, scrap of paper. Oh, ngayon, tapos hindi inaksyonan ng ng kamera. Hindi inaksyonan ng kamera. Hindi inaksyonan. Kapag hindi inaksyonan tapos naglaps na yung 10 calendar days, ano na yan? Considered na yan as initiated. Kaya ang nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, bogus na impeachment ang ipafile, initiated na. O di hindi na pwedeng mag-file ng matinong impeachment kasi nag-trigger na yung 1-year bar rule. Ganyan kalala ang ginawa nila dito. Kaya mag-uunahan ang mag-file ng impeachment. Ngayon, kahit yung impeachment mo ay walang saysay, basta't ang importante, nag-file ng impeachment. Kasi, yung sinasabing 1-year bar rule, hindi na yung pag-refer sa Justice Committee. Hindi na. Basta't i-file mo lang. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung Kaya medyo nakakalungkot. Kahit nga ako, ano bang gagawin ko dito? Nagtuturo ako ng constitutional law eh. Ngayon, papaliwanag ko yan sa mga estudyante ko, nakakalungkot. Kaya ang mangyayari dito, ang hirap-hirap na ng impeachment, ang hirap-hirap na. Pangalawa, para mapigilan ang impeachment ng mga officials, mayroon lang mag-file kahit walang saysay na impeachment. Matitrigger na yung 1-year bar rule. Matitrigger na yung 1-year bar rule. Grabe. Ano na ito? Kumbaga, wala na tayong mapapanagot na official ng bayan ito. Nakakalungkot mga kabunyog. Kaya nga ang gagawin nila dating Senador Sonny Trillanes, hindi nahihintayin yung February 6. Hindi nahihintayin. Grabe itong ginawang ito. Kaya hayaan nyo, bukas ipapakita ko yung yung mga ganyan, itong pinapaliwanag ko. Titingnan natin dun sa desisyon ng Korte Suprema. Ang mangyayari, tama ka, Luke Master Chief, paunahan na ng pagpa-file. Tapos, pag na-file mo na yung impeachment mo, wala na. Hindi na pwedeng mag-file ng isa pa. Yung dating ruling sa Francisco, ano bang ruling doon? Kapag sinabi mong initiated, ang ibig sabihin yan, na i-refer sa Justice Committee. Pag hindi naman na-refer sa Justice Committee, hindi pa magka-count yung 1-year bar rule. Ngayon, hindi na. Hindi na. Kaya grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Ano itong nangyari? Ngayon ko lang kaya yung sinabi ni Senate President Soto na judicial legislation ang ginawang ito? Bakit judicial legislation? Yung judiciary, gumawa ng batas o rules. Kaya judicial legislation. Actually, hindi naman pwede yung judicial legislation kasi ang judiciary, korte, hudikatura, hindi siya dapat gumagawa ng batas. Hindi siya dapat gumagawa ng rules. Ang nangyari dito, yung trabaho ng Kongreso na gumawa ng rules, ng batas, ginawa na ng Korte Suprema, which is hindi dapat. Kaya, ngayon, anong gagawin mo? Ipapa-impeach mo yung tracing justices na, dyan? Mahirap i-impeach yung tracing justices na yan. So, anong gagawin mo? Sabi nga ni Senate President Soto, hihintayin mo na matapos yung matapos itong batch na ito ng mga justices. Mapalitan ito ng bago. Kailan pa yan? Dekada yan. Dekada yan. Kaya pagtitiisan natin itong desisyon na ito ng Korte Suprema. Malungkot kasi pinahina niyan ang accountability of public officers. Pinahina. Bakit pinahina? Mga kabunyog, mga kababayan, una, ang hirap na ng impeachment. Ang dami ng mga rules. Pangalawa, para hindi ma-impeach yung nakaupo na mga presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, mayroon lang mag-file ng impeachment kahit walang saysay. Matitrigger na yung 1-year bar. Dati hindi ganun eh. Pag refer sa Justice Committee, saka nagkakaroon ng 1-year bar. Ngayon, hindi na.
Naging legislative na ang judiciary. Yan yung tinatawag na judicial legislation. Hindi pwede yun. Yan yung sinasabi ni Senate President Soto na nag-overreach ang Korte Suprema. Kaya lang, ano ang gagawin mo? Hindi mo sila susundin? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.